Venice, ikaw ang nag-approve ng iba dito on behalf of Francis. Wala akong kinalaman sa ginagawa niya. I'm innocent. Dahil po nasira ko yung Xerox dito sa office, kaya po mawawalan po ako ng trabaho. Sorry po. Kaya ako pinakuha mga gamit mo. I'm promoting you to be my executive assistant. Thank you po, sir! Natunto na po namin ang kinaroroonan ng Maria Carmen Agoncillo. Napag-alaman po namin na pumanaw na siya. Dapat kong makita ang anak ko kay Carmen. Gusto kong iparanas sa kanya ang buhay ng isang palma. You think I'm being too harsh on my son? Naintindihan ko naman po, Sir Gov, kung bakit po kayo stricto. Si Sir Francis, di po siya sumusuko. Sure ka lang? Ang kaso lang to. Nakinom na ako ng gamot. Hindi na pati yung bata. Gusto mo magsuob? Effective yun. Ano yung suob? Suob? Yun yung pinapagawa kasi sa akin ni Negwape. Kapag meron akong sipon o ubo, nakakagaan kasi yun sa pakiramdam eh. Tapos mawawala yung sipon mo at saka yung flema mo. Kukuha lang ako ng bagong kulong tubig, lalagay ko sa palanggan, tapos lalagyan lang yun ng asin tsaka ng pinudpud na luya. Okay? Kunin ko na, sir, ha? No need, Tata. No need. No need. Hindi ka nakakabakay. No need. No need. Suob. Tapos, itatalokbong mo tong kumot. Okay? Sige. Ganyan na. Uy! Ay! Sir, ba't mo ko sinasali dito? Ikaw lang dapat magsusuob. Ano ba yan? Hindi pa sumama. Inhale. Exhale. Very good. Isa pa, inhale. Ay, dagdagan mo nito, sir. Yan. Kailangan mo yan para gumaan yung pakiramdam mo. Ay, isa pa. Isa pa. Hoy! Ano? Hoy! Wait lang! Ano ba yan? Ikaw nga lang! Ay, Shirato, sinasabi ako. Inhale. Exhale. O, kamusta? I feel much better, Tata. Thank you for taking care of me. Sir, di mo kailangan magpasalamat. Binabalik ko lang naman yung kabutihan mo eh. Balik na po ako sa office, ha? Sige, sir. Tulog ka, sir. Magaling ka. Tata. Hmm? Yung bag mo. Ay. Ako nga pala. Thank you, sir. Care siya sa akin. Tata. Ingat ka. Ingat ka din, sir. Magaling ka. Ay! Julius!
Julius! Julius! Crayons mo. Julius? Sigurado ka bang pwede ka mag-drawing dito? Baka naman pagalitan ka. Tagal na kita hindi nakita. Mo, miss kita. Umalis kasi ako eh. Pero dahil nga na-miss kita, tsaka may pinagawa ko kay Kuya Francis mo, nandito ako. Kaya nga, diri ka man nag-drawing? Gusto mo na makita mo ni Kuya Vincent mo yung dinodrawing mo, ano? Ang ganda-ganda nga, oh! Galing-galing talaga ni Julius. Julius, kailangan ko na ulit umalis, ha? Kasi ayaw kasi nila Nanay Margaret mo na nandito ako eh. Baka magalit sila. Ti buot ka man niya. Ti Venice, gani, bad. Kahit nagpalit siya mukha, ugali niya, masama pa rin. Basta, dito. May miss kita. Yan. Wow, galing-galing talaga. Ito na nga muna ako. Ito pa ko. Ang galing. Paborito mo din ang drawing yan, no? Small one. Ito ulit. Sa pagmamalat. Mahan ka na ba? Galing-galing talaga mag-drawing mo. Color, color.
Anong balita, Mommy? Nautusan ko na si Sharon. Alam mo yung relos na palalabasin kong ninakaw ni Tata? Mas mahal pa yun sa buhay niya at sa buhay ng buong pamilya niya. But not only is it worth millions, it also has sentimental value. Yun na lang ang natitirang alaala ng namatay na kapatid ni Francis. And if everything goes as planned, maghihimas ng rehas yang hampas lupang Tata na yan. Well, bye, Mommy. Oh. Aalis ka? Yes. Where are you going? I want to see Tata's downfall with my own eyes. Enjoy. I'll go ahead. Have fun. May nagnakaw ng relo ni Vincent! What's happening? Ha? May magnanakaw dito sa mansyon! Tinignan ko lang yung mga bulaklak gusto kong palitan. Pagtingin ko, wala na dyan yon. Relo yun ni Vincent. Yun ang pinaka-importanting alaala na naiwan niya sa akin. Nung namatay siya, yun lang ang natira. Yun lang ang naiwan. Halugugin niyo ang buong mansyon. We need to find that watch at malaman kung sino nagnakaw nun. Gina! Sir, go! Ang problema, walang CCTV ito sa room. Pero isa lang nakakapasok dito. Ikaw lang, Sharon, di ba? Po, ma'am, sir, ang tagal ko na po sa inyo. Alam niyo pong hindi ko po kayo magagawang nakawan. Eh, sino naman ibang kukuha nun? Eh, tayo-tayo lang naman dito sa mansyon. At ang tagal na panahon, wala ditong nawawala. Kasi Sir Gob, kanina nandito po si Tata. Pumasok po siya dito. Kasama niya po si Julius. Si Tata? Opo, naglinis po kasi ako dito kanina. Talagang hindi mapagkakatiwalaan yung babae na yan. Sinasabi ko na nga ba, di ba sinabi ko sa'yo huwag kang magpapapasok? Di ba sinabi ko sa'yo huwag mo siyang papasukin dito? Bakit mo siya pinapasok? Binigyan mo pa siya ng trabaho! Tignan mo nangyari! Pinapunta ko siya dito para papirmahan kay Francis yung mga papeles para makasweldo yung mga empleyado natin. I gave her permission to enter the mansion. Nagpapasok kayo na magnanakaw dito sa pamamahay ko! Tama si Sharon, Tita Margaret. Baka nga si Tata yung nagnakaw ng relo. Siya lang naman yung nakapasok dito sa mansyon at may access dito sa kwarto kung saan ang relo. Sandali. Dahan-dahan kayo sa accusations nyo. Wala pa naman tayong matibay na ebidensya. Dinidefend mo na naman si Tata eh. Malay mo, ha? Modus operandi niya ang pumasok sa mga mansyon para magnakaw. Nagpapasok kayo ng scammer at magnanakaw dito sa pamamahay ko! Tama si Tita Margaret. Malakas ang kutob ko na si Tata talaga yung nagnakaw. Margaret, tama na. Hanapin na lang natin yung relo. Parang ka na magalit. Sir Gov, i-review ko na po yung CCTV. Nakita ko po na bukod kay Sharon at Julius, confirm po na pumasok si Tata sa kwarto. Tawagin niyo yung security team. Pupuntahan natin si Tata at babawiin natin yung relo. Margaret, are you out of your mind? Bakit tayo pupunta dun? I-report natin sa pulis. Since masyadong mabagal ang investigasyon, sigurado naman tayo na siyang kumuha. Pupuntahan natin siya! Pupuntahan natin siya bago niya yung mabenta. Margaret, pwede ba kumalma ka muna? Paano ako kakalma? Yun ang pinaka-importanting alaala ng anak ko. Let's go! Sasama ako, Tita Margaret. Ay, pasunurin niyo si Francis, okay? Let's go, let's go! Wala. Sige na, sumbas na tayo. Nay Guapa! Bigyan natin. Nay! Tata! Anak! Kamusta ka na? Kamusta ngayon at ikaw executive assistant na? Eh, syempre, mas masaya po ako. Eh, grabe ba naman yung inangat ng ranggo ko? Ako ba namang
napagtanto ko yung maling nangyayari sa opisina nila, natuwa tuloy sa akin si Sir Go. Galing! Ang bait talaga ni Sir Gov sa inyo, ano? Oo nga, Nay. Alam niyo po ba, tuwing nakakausap ko siya, ang gaan sa pakiramdam, ang gaan niya kausap ko. So, dahil dyan, kailangan i-celebrate natin ang iyong promotion. Meron pa akong natirang pansit dyan. Lulutuin ko na. Ay, Kumain na sige. tayo, dali. Halika na. Tara. Tayo, dali. Asa na sila? Di ba? Yan yung mayamang pamilya dito sa Iloilo. Ano ginagawa nila dyan kay Tata? Oo nga eh. Saka, di ba si Venice yan? Grabe, ang taas pala mag-heels. Pero, grabe, pang iba na pa yung mukha yan, no? Kaya nga eh. Tara na, parang may gulo eh. Baka madami pa tayo. Oh! Ano ba? Ma'am Margaret! Sir Gov! Margaret, please, calm down. Tama na to. Mama, please, this is crazy. Umuwi na tayo. I can assure you na hindi magnanakaw yan si Tata. And I don't think na magagawa niya magnakaw. Mabait siyang tao at tinulungan niya po ako magsuob nung hindi umakahinga. Mama! Well, malalaman natin, hindi ba? Your mom's right, Francis. Tamang hinala niya. Wala talagang gagawing maganda yung tatang yan. Ano po bang nangyayari? Ano po ginagawa niyo dito? Halugugin niyo yung bahay. Halugugin niyo. Teka, wala na sinasabi mo halugugin, ha? Hoy, Teka lang. Ninakaw ng anak mo, arilo ng anak ko! Ano? Go! Halugugin niyo! Hanapin niyo yung relos. Bilis! Teka lang! Hindi pumasok kayo. Dimanda ko kayong lahat. Teka lang! Ano? Bakit? Ano? Ginagawa niyo sa bahay. Kayo pumasok! Siyempre, walang magnanakaw. Naamin na nagnakaw siya. Pasok dyan! Hoy, trespassing kayo lahat! Bitawan niyo yan! Tawan niyo yan! Bitawan niyo yan! Wala akong ninanakaw na relo. Ano sinasabi niyo? Nakaw. Atin tayo! May witness at may CCTV na nagpapakita na pumasok ka sa kwarto ni Sir Gov at Tita Margaret bago ka umalis ng mansyon. Opo, pumasok ako ng kwarto kasi nagpaalam lang ako mabilis kay Julius pero wala akong kinukuhang relo. Hindi kami aalis dito hanggat hindi namin nakikita yung relo. Margaret, this is embarrassing. Alam nyo, mali itong ginagawa ninyo. Alam nyo, gusto nyo? Pagtuos tayong lahat sa presinto, irereklamo ko kayo ng trespassing. Hindi porkit mahirap kami, eh hindi namin alam ang karapatan namin bilang tao. Shut up! Shut up ka dyan! Isa ka pa eh! Siyempre, kakampihan mo yung anak mong magnanakaw. Get out of my way! Get out of my way! Huwag mo sinasapan yung nanay mo, ha? Dennis, tama na. Tigil ka na! Babae! Dennis! Sinungaling hampas mo pa! Magnanakaw ka eh! Tigil ka na! Sir Gov, Ma'am Margaret! Maniwala po kayo, wala akong alam sa binibintang niyo po sa akin! Wala akong kinukuhang relo! Maniwala po kayo, wala akong alam sa binibintang niyo po sa akin! Eh di hayaan mo kami na halugugin yung bahay ninyo! Ikaw pumasok ka na! Go! Kuya, kunin mo! Sir, hawakan nyo nga siya! Bitawan mo nga! Bitawan mo ako! Bitawan mo na siya! Huwag mo siyang bibitawan! Baka makatakas pa yung babaeng yan! Let her go! Security! Ano, nakita niyo na ba? May nakita ba kayo? Wala po talaga. Well then, let's go! Puro kahiyan na ginawa natin dito. Wait, Sir Gov! May dala siyang puting bag nung pumasok siya sa mansyon. Nakita ko sa CCTV. Ayan? Ito ba yan? Yes! Akin na! I saw in the CCTV! Akin na! Hindi ko pinalaking! Akin na! Magnanakaw ang anak ko! Akin na yung bag mo! Patingin! Wala po akong kinukuha. Ano natin? Mama, this is ridiculous. Please, umuwi na tayo. Hindi ko po maintindihan. Ano bang ginawa namin sa inyo para gawin niyo sa amin to? Anong kasalanan? Tinatanong mo? Ano to? Nay, hindi ko alam
ba na napunta yun dyan? Now, how are you going to explain this? Nay! Hindi ko po alam ba na napunta yun dyan? Wala po kinukuha. Hindi ko po alam. Wala po kinukuha. Of course, that's what you're going to say. Nahuli ka na ng parang daga. At ngayon, naghahanap ka na ng lusot mo! Nay, hindi ko po alam. Wala talaga ako kinukuha. Can't believe this, Tata. So, totoo nga na kinuha mo ang relo ni Kuya? Sir Francis, maniwala po kayo. Hindi ko kinuha yan. Hindi ko alam pa na napunta sa bag ko. Maniwala po kayo, please. Naniniwala ako sa anak ko. Paano kung may naglagay lang niya sa loob ng bag niya para sirain siya? Hindi yun paninira! Pagnanakaw ang ginawa ng anak mo! Ha? And it's a serious crime. This watch is 15 million pesos. Bukod pa sa sentimental value. Kaya pakukulo kayo ang nanakaw na yan! Ma'am Margaret, sir, maniwala po kayo sa akin. Alam ko, saglit niyo lang po ako nakilala, pero hindi ko po magagawa yan. Hindi ko po makukuha yung relong niya. Hindi ko alam pa rin na po sa bag ko. Maniwala po kayo, please. Sinungaling! Di ba nga nasa news yung kapatid mo? Nadawit siya sa isang scam. Obviously, dumadaloy talaga sa dugo ninyo. Yung pagiging magnanakaw, yung pagiging manloloko, at pagiging scammer. Sasaktan! Huwag mo siyang saktan! Mali! Nananakit, ha? Tama si Dennis! Ha? We shouldn't have trusted you. We shouldn't have trusted the family. Sisiguraduhin ko na mabubulo ko sa kulungan. Tandaan mo yan. Hey, we're done here. Nakuha niyo na hinahanap niyo. Tara na. What are you talking about? Saan tayo pupunta? What are you saying? You mean hindi nila pagbabayaran yung mga kasalanan nila? Ha? I said we're done here. Sobrang kahiyan na ginawa natin dito. Ayoko na may makakita mong maraming tao sa atin dito. Let's go! Greg! Nay, wala talaga po kayo. Papakulong kita. Now! Greg! Sir Francis, maniwala po. Hindi ko alam paano napunta yung sa bag ko. Wala talaga akong kinukuha. I trusted you. Love, at least now we know kung anong klaseng ahas yung pinapasok mo sa pamamahay natin. Sir, please, wala talaga akong kinukuha. Hindi ko alam. Hindi ko alam paano punta yun doon. Wala po kinukuha ng relo. Hindi ko alam paano punta yun doon. Huwag ka mag-alala na. Ayusin natin to. Maaayos lahat to. Ay. Maaayos natin to, anak. Naniniwala ako sa'yo, anak. Kuya, stop the car. Why are you so quiet all the way here? Huwag mo sabihin ako na naman may kasalanan doon sa nangyari. I just don't know when our lives started to feel like we're living in a circus, Margaret. Di ba kayo nagsasawa na nagiging tampulan at katatawanan ng pamilya natin? Nagsimula sa iskandalo. Ngayon naman may nakawan pa. All this nuisance started when Francis brought Tata into our lives. Well, pasensya ka na, ha?
Alam kong hindi mo tunay na anak ang mga anak ko. Nung pinakasalan mo ako, bit-bit ko si Francis, Vincent, and Julius. At walang karapatan si Francis na magdala ng gulo sa pamamahay mo. Margaret, that's not what I meant. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko yung kaso ko kay Tata. That's not necessary. Hindi naman natin alam kung totoong nangyari. Bakit ba parang pinagtatanggol mo pa si Tata, ha? Tagumpay ang plano. Anong tagumpay ang plano? Ano naman po kayo? Inisente po ang anak ko. Kahit hulumuhod ako ngayon dito sa harapan ninyo, gagawin ko po. It's not your daughter. Ba't ganyan-ganyan din yung pagkakaloko niyo kay Sir Francis? Si Francis? Niloko ni Venice? What happened? May kinain lang daw siya, tapos bigla na lang siya nawalan ng malay. Anong huling kinain niya? Butcher po. Doon sa tindahan nila, Tata. Hindi lang talaga ako makapaniwala sa ginawa ni Tata.